Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo mga kabayan ang isa na namang mensahe ng dakilang Diyos Ama sa langit. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at ng sangkatauhan. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang mensaheng ito ng Diyos ay ipinahayag ni Jesus at ito ay naitala sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo na pinamagatan kong Ilang Halimbawa ni Jesus kung paano harapin ang dyablo. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa disyerto upang tuksohin ng dyablo. Pagkatapos ng 40 araw at 40 gabi, siya ay nagugutom. Lumapit sa kanya ang manunukso at nagsabi, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, sabihin mo sa mga batong ito na maging tinapay." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Pagkatapos siya ay dinala ng dyablo sa banal na lungsod at pinatayo siya sa pinakamataas na punto ng templo. "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos," sabi niya, "ihulog mo ang sarili mo, sapagkat nasusulat, siya ay mag-uutos sa kanyang mga anghel na tulungan ka, at itataas kanila sa kanilang mga kamay upang hindi tumama ang iyong paa sa bato." Sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat din, huwag mong subukan ang Panginoon na iyong Diyos." Muli, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa sanlibutan at ang kanilang karangyaan. "Lahat ng ito ay ibibigay ko sa iyo," sabi niya, "kung yuyukod ka at sasambahin mo ako." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Lumayo ka sa akin, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, at siya lamang ang inyong paglingkuran." Pagkatapos ay iniwan siya ng dyablo at dumating ang mga anghel at dinaluhan siya. Pagkatapos ay dinala nila sa kanya ang isang lalaking inaalihan ng demonyo na bulag at pipi, at pinagaling siya ni Jesus upang siya ay parehong makapagsalita at makakita. Lahat ng mga tao ay namangha at sinabi, "Ito kaya ang anak ni David?" Ngunit nang marinig ito ng mga Pariseo, sabi nila, "Sa pamamagitan lamang ni Beelzebub, ang prinsipe ng mga demonyo, kaya ang taong ito ay nakapagpapalayas ng mga demonyo." Alam ni Jesus ang kanilang iniisip at sinabi sa kanila, "Bawat kaharian na nahahati-hati laban sa kanyang sarili ay mawawasak, at bawat lungsod o sambahayan na nahahati laban sa kanyang sarili ay hindi tatayo. Kung pinalayas ni Satanas si Satanas, siya ay nahahati laban sa kanyang sarili. Paano kung gayon tatayo ang kanyang kaharian? At kung nagpapalayas ako ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub, kanino sila itinataboy ng inyong mga tao?
Kaya pagkatapos, sila ang inyong magiging mga hukom. Ngunit, kung nagpapalayas ako ng mga demonyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, kung magkagayon, ay dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. O muli, paanong makapapasok ang sinuman sa bahay ng isang malakas na tao upang kunin ang kanyang mga ari-arian? Maliban na lang kung igagapos muna niya ang malakas na lalaki. Pagkatapos ay maaari na niyang pagnakawan ang kanyang bahay. Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin, at ang hindi nagtitipon na kasama ko ay nangangalat. At kaya sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kalapastanganan ng mga tao ay patatawarin. Ngunit, ang kalapastanganan laban sa Espiritu ay hindi patatawarin. Ang sinumang magsalita ng isang salita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit, ang sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa panahong ito o sa darating na panahon. Gawing mabuti ang isang puno at ang bunga nito ay magiging mabuti. O gawing masama ang isang puno at ang bunga nito ay magiging masama. Sapagkat ang puno ay nakikilala sa bunga nito. Kayong lahi ng mga ulupong, paanong kayo na masama ay makapagsasabi ng mabuti? Sapagkat mula sa nag-uumapaw na puso ay nagpapahayag ang bibig. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabubuting bagay mula sa mabubuting nakaimbak sa kanya. At ang masamang tao ay naglalabas ng masasamang bagay mula sa kasamaang nakaimbak sa kanya. Subalit sinasabi ko sa inyo na ang mga tao ay magkakaroon ng pananagutan sa araw ng paghuhukom para sa bawat walang ingat na salita na kanilang sinabi. Sapagkat sa inyong mga salita ay mapapawalang sala kayo at ganun din sa pamamagitan ng inyong mga salita ay hahatulan kayo. Kabayan, ito ang mensahe ng Panginoon. Manalangin tayo. Sa iyo, O Panginoon, itinataas ko ang aking kaluluwa. Sa iyo ako nagtitiwala, O aking Diyos. Huwag mo akong hayaang mapahiya ni hayaan ng aking mga kaaway na magtagumpay sa akin. Walang sino mang umaasa sa iyo ang mapapahiya kailanman. Ngunit sila na mga taksil na walang dahilan ay malalagay sa kahihiyan. Ipakita mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Patnubayan mo ako sa iyong katotohanan at turuan mo ako, sapagkat ikaw ang Diyos na aking tagapagligtas, at ang pag-asa ko ay nasa iyo buong araw. Alalahanin mo, O Panginoon, ang iyong dakilang awa at pagmamahal, sapagkat sila'y mula pa noong una. Huwag mong alalahanin ang mga kasalanan ng aking kabataan at ang aking mga mapanghimagsik na lakad
Ayon sa iyong pag-ibig, alalahanin mo ako, sapagkat ikaw ay mabuti, o Panginoon. Mabuti at matuwid ang Panginoon, kaya tinuturuan niya ang mga makasalanan sa kanyang mga daan. Ginagabayan niya ang mapagpakumbaba sa kung ano ang tama at tinuturuan sila ng kanyang paraan. Ang lahat ng pamamaraan ng Panginoon ay mapagmahal at tapat para sa mga tumutupad sa mga hinihingi ng kanyang tipan. Alang-alang sa iyong pangalan, O Panginoon, patawarin mo ang aking kasamaan, bagaman ito ay malaki. Sino kung gayon ang tao na may takot sa Panginoon? Siya ay tuturuan niya sa paraang pinili para sa kanya. Gugugulin niya ang kanyang mga araw sa kasaganaan at ang kanyang mga inapo ay magmamana ng lupain. Ang Panginoon ay nagtitiwala sa mga nangatatakot sa Kanya. Ipinaalam niya sa kanila ang Kanyang tipan. Ang aking mga mata ay laging nakatutok sa Panginoon, sapagkat Siya lamang ang magpapalaya sa aking mga paa sa silong. Lumingon ka sa akin at maawa ka sa akin, sapagkat ako'y nag-iisa at nagdadalamhati. Ang mga kabagabagan ng aking puso ay dumami. Palayain mo ako sa aking paghihirap. Masdan mo ang aking kapighatian at ang aking paghihirap, at alisin mo ang lahat ng aking mga kasalanan. Tingnan kung paano dumami ang aking mga kaaway at kung gaano kabangis ang pagkapuot nila sa akin. Ingatan mo ang aking buhay at iligtas mo ako. Huwag hayaang akong mapahiya sapagkat ako'y nanganganlong sa iyo. Naway protektahan ako ng integridad at katwiran dahil nasa iyo ang pag-asa ko. Purihin ang Panginoon. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.